Cancer! This is a Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of January. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Cancerians? Kamusta? Anong gana? May bago na bang pag-ibig na maayos? Bagong tamang tao. Meron ba? Uy, bakit kasi nabi yun? Baka meron. Let's see. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of January. Alright, let's see. PM nyo lang ako para sa high quality, bless, cleanse, and ritualize the crystals by the enlightened guide. Alright. Okie dokie, last 3 shuffles. I feel tatlo pa. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Bonus reading. Bonus reading yarn for the month of January. Alright, let's see. Let's see yung bonus reading. Ano ba? Okay, Hierophant in reverse. This is a solid connection but right now hindi mo alam saan patungo. Okay, there's a masculine here na sabihin natin nasa tamang edad naman to be in a relationship, to be in a commitment. But I feel, ang masculine na to, gusto niya to be in a relationship, but kasama ang kanyang kalayaan. Ayaw nito ng tali, ayaw niya ng pinagsasabihan siya, ayaw niya ng nare-restrict siya. Okay? Kaya tuloy yung relationship na may magandang potential, hindi maka-move forward, may mga disagreements because magkaiba yung level of readiness and expectation sa relationship. Sabi ng feminine, sabi ni Empress, kumbaga in terms of pagiging responsable sa connection na to, tanggap naman ng feminine na sabihin natin may growing up to do pa ang kanya. Pinili mo yan. Problema mo yan. Ang kanyang piniling masculine. Ang kanyang Prince Charming to Prince Harming quick. Okay. Ginudge ko ba? Let's see. Nagkaroon ng same old cycle of overthinking. Meron ka rin mga iniisip about kung paano maiahon ang sarili mo sa financial instability. Okay? May gusto kang kausapin, but sabi mo, wag na muna. You're trying to step back kahit may urge. Ano ba yan? May urge for you to communicate with this person. But it feels like for you, parang sabi mo, you wanna avoid conflict for now. Because in the past, lagi na lang may away, may drama, konting mali sa choice of words, no? Lagi na lang pasugod. So sabi mo is nag-aalinlangan ka kung dapat pa talagang mag-usap for now. You long for your person, namimiss mo siya. But sabi mo kung talagang dapat mag-walk away or dumistansya muna, then be it. Okay? Gusto mong makita na if ever ba nalalayo ka, mag-step back ka, is magkakaroon ba ng realization sa person mo to do better or not para makapag-decide ka rin ng maayos. Umikot sa toxicity ang relationship na to. So sabi mo, gusto mo lang naman ng stable relationship, maayos, may pagkakaintindihan, may long-term plans. But kung ano yung mga naging pangako, ay, may something fishy, may lamang isda. Sabi mo, sawang-sawa ka na sa isda. So, yun. So, tingnan natin kung ano itong mga false promises. Yung masculine kasi, nasa tamang edad naman siya to commit sa feminine. But parang, I don't know, ayaw niya ng feeling na kinokontrol siya, inuutusan siya, minamando-mando siya. But, tingnan natin. Chismisan natin ang mga Cancerians. The reason for the reading is that Cancerians feels yung mga pagmamahal na binigay niya para sa kanyang person ay hindi nasuklian. Again, barya lang sa umaga, wag magbibigay ng buo. Okay, may mga expectations sa mga Cancerians na sana, ideally, magkaroon ng long-term tong connection na to, but parang napakaraming malabo. Ang labo ng pangako, hindi natupad, nangako ng ganito, ganyan. Wala ka namang nakitang action sa person mo. Okay? So, I feel Cancerians, you're trying to walk away and dumidistansya ka para hindi ka naman masyadong ma-disappoint sa connection na to. Okay? I feel, no, may mga challenges din para sa mga Cancerians in terms of finances. So, meron ka mga iniisip kung paano. Ito na naman, tulad ng sabi ko, may mga iniisip ka kung paano ka makaahon, kung may mga utang, may mga loans. Inisip mo kung strategically, no, paano mo maaayos yung finances mo.
may prayers and manifestations for you na kung ano man yung mga bagay na hurtful sa emotions mo, nakaka-disappoint sa'yo, ay matapos na. Pagod ka na. Sabi mo, Lord, soft life era na. Pagod ka ng maging mandirigma ng planet Earth. But sabi mo, meron ka mga gustong kausapin. Okay. Meron ako nararamdaman dito na parang may mga loans na hindi mabayaran, kakausapin, mga legalities na kailangang, magpasa ng mga papel ko ano man yan para hindi na lumaki yung mga tubo. Kasi I feel, may mga ine-expect ka naman na income, but parang may paglalaanan. So, yun. Meron din in terms of relationship, may isang situation sa love connection na nakaka-disappoint sa'yo. Kasi napag-usapan na naman to, but you feel like parang it's either hindi nakikinig, you're trying to figure out, sabi mo, Lord, hindi ba talaga nakikinig tong person na to? Unwilling ba siya? Kasi kung ganun lang, wala naman talagang mangyari. Patuloy yung injustice sa situation kung hindi siya marunong makinig, sabi ng Cancerians. So right now, Cancerian, you have the energy of, sabi mo, lahat ng bagay na mahalaga sa'yo, bibigyan mo ng effort, hard work, even this relationship. Alam mo naman na for quite some time, binigay mo yung hard work mo sa relationship na to, but nandun pa rin yung toxicity. Again, mga water signs talaga, nasa sa'yo to, choice mo naman to, but bigyan mo ng healthy boundary and ultimatum, pati yung sarili mo, kung hanggang saan mo lang kaya. Kasi kung ilalaban mo tong situation na to hanggang humihinga ka, baka pati paghinga mo ay nako, yung paglaban, sabi nga is even like surrendering na hindi mo na kaya is an act of bravery pa din. Kasi this is you acknowledging na may limit ka at nare-respeto mo yung sarili mo na hanggang dito mo lang kaya. And this is also a form of self-love and self-respect sa'yo na kung hindi ka naman nasusuklian, tama na yung bigay ng chances, okay? I can see here na yung person mo, sabi niya gusto naman daw niyang ayusin. So, nasaan ang disconnect? Bakit ganon? Your person is trying to manifest na magkaroon ng stability ang connection na to. So, meron kayong mga kailangan pag-usapan. I feel yung readiness, standards, and maturity magkaiba. Kasi para sa person mo is gusto naman daw niyang ayusin. Pero bakit ang gulo? 'Di ba? You have to figure it out. Kung ano talaga yung meron sa connection nyo. Dahil napaka ibang-iba naman. May pagkakahawig ang mga situations but may, may uniqueness yung situation mo and you have to figure it out kung saan dapat simulan ayusin to. Okay? So, meron ka mga doubts kung dapat pa talagang pagpahalagahan tong situation na to or like, i-let go muna for now. To balance your emotions, to heal your emotions, okay, emotional wounds, Madagascar Rose Quartz, the healing crystal, and then to protect your energies, to ground your energies, Madagascar Black Tourmaline, and also this is anti-evil eye, to connect yourself with the divine and to have mental clarity, Amethyst crystal. Lahat ng crystals natin high quality, blessed, cleanse, and ritualized by the light and guide. Okay? Remind ko uli kayo na hindi po ako magdo-door-to-door message sa inyo. Kung sino man yung mga nagme-message na yan, just, yon. If you're ready for your personal reading, kayo po ang mag-send sa akin ng message para alam nyo na legit. Alright? So, dalawa, okay? Isa lang yung fino-follow ko na account at yun yung backup account natin. Okay? Until the end of the first quarter, you'll have the victory and information that you want. And I feel hindi magiging maganda itong marireceive mo na message because mag-step back ka at mag-hold back ka ng offer of love sa yung person. At isipin mo na parang kailangan mo ng break, napapagod ka sa love connection na to. But I feel, pipiliin mo pa rin naman na mag-stay with your person. Again, Cancerian, if umikot ka na sa ganitong cycle na nasasaktan ka, eh nakikita ko dito na pipiliin mo pa rin na mag-stay at kumapit sa relasyon na to, choice to. Kung sasabihin mong nasasaktan ka, and that's because of your choice, okay? If you want a different result, make different decisions para sa buhay mo. Okay? Kung ano rin naman yung ikakaganda ng situation na to, I feel dapat pa rin pag-usapan. But then, this relationship is 50-50 between you and your person. Kaya pag-usapan and be very observant kung yung mga pangako
at mga napag-usapan mo between you and your person ay nagmamanifest talaga sa totoong buhay kung may actions. Okay? And that would be the Cancerian reading for the month of January. Ingat sa mga nagme-message sa inyo. Pag ready na kayo sa personal reading nyo, PM me.